Speaking of Garma, mga kababayan, ayan po, pangatlong topic natin, nabanggit nga po natin na talagang nung umpisa ho ng mga hearing ng Quadcom at simulang naimbitahan si Royina Garma, mga bossing, hirap na hirap pong makakuha, no? Hirap na hirap pong makakuha ng mga detalye dito kay Garma, mga boss. Pero pagkatapos po ng isang linggo, sabi niya, napag-isip-isip ko po kasi. Napag-isip-isip ko na pag sinabi ko yung katotohanan, mapapalaya ako nito. Makakahinga ako ng maluwag. At the same time, baka, siyempre, may mga kumakausap na din pong mambabatas dyan. Sabihin mo yung totoo, kami bahala sa'yo. Meron kang protection. Oh. Ang tanong, kung pwede bang maging state witness itong si Garma, mga bossing. Kasi pag naging state witness yan, bababa ang kaso niyan, bababa ang sentensya niyan. Ano? Yun ang katanungan. Paano nga ba magiging state witness o mapapasailalim po ng witness protection program itong si Royina Garma, mga bossing. Ito po ang balita dyan. Naman ng Department of Justice sa posibilidad na gawing state witness si dating Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma kasunod ng kanyang ibinunyag sa pagdinig ng House Quad Committee. Yung pala, Department of Justice. Nako, manggagalaitin na naman po, mga kababayan, yung mga DDS. Sasabihin na naman po, nako, si Boying Remulla na naman. Department of Justice, nagsisinungaling lang yang si Garma tapos gagawing state witness. Oh. Naku, pinagtatakpan lang yan yung sinasabing krimen, di umano na ginawa niyan kay Barayuga. Ganyan po ang mga DDS, mga kababayan. Ayaw po niyang mga nakakarinig nung mga masasakit na salita, masasakit sa kanilang tenga, lalong-lalo na pag pinag-uusapan ang mga Duterte. Kasi idol nila yung mga yan no? Kahit na po halatang-halata at kitang-kita na yung mga inirereklamo ay may mga katotohanan, wala pa din po. Hindi nila pakikinggan yan. Ika nga ng mga sumusuporta sa gobyerno, mga bulag na yung mga yan Nagbabalita at nagseservisyo mula sa DOJ, si Steve Ras. Steve. Robert, kailangan muna sampahan ng kaso si dating PCSO General Manager Royina Garma bago ito gawing state witness. Ito ang sinabi ni Justice Spokesperson at Assistant Secretary Ligo Clavano kasunod ng mga isiniwalat ni Garma sa Quad Committee hearing na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umunay mastermind sa pagpapatupad ng Davao Model na operasyon laban sa illegal na droga. Pero kailangan munang sampahan siya ng kaso bago siya maging state witness. Ano? ayon sa DOJ, nakadepende pa rin ito kung kwalipikado si Garma na maging state witness. Ayon sa kagawaran, dapat hindi maituring si Garma na most guilty sa krimen kumpara sa mga kapwa-akusado. Ayan, so isa pa ho yun, mga bossing. Kailangan mapatunayan ni Royina Garma na hindi siya yung pinakatuktok. Which is, mukhang kilala naman natin kung sino yung pinakatuktok Hindi ho ba? Actually, mukhang kilala natin na merong mga taong mas mataas pa sa kanya di ba? Oh. Magati pong nandun lang siya sa, sabihin na nating mid-range lang yung kanyang pagsali doon o yung kanyang kinabibilangan doon. Hindi siya talaga yung pinaka-head. So, kailangan makipag-cooperate siya at ituro, no? At sabihin kung ano yung mga nalalaman niya doon sa mga ulo nitong extrajudicial killing o yung sa laban kontra droga. Ang testimonya nila ni Garma ay dapat makatulong upang mapatunayan na nagkasala ang akusado. Para maging state witness si Garma, dapat sangkot ito sa krimen, handang tumistigo laban sa mga akusado at ibulgar ang handang tumistigo, ayan na nga po Lahat na po sinasabi niya. Although hindi pa po lahat, hindi pa po kompleto rekado, pero mukhang itong si Garma po willing nang i-all out lahat No? Willing na pong i-all out lahat. Kung mapapansin nyo po, yung mga unang 4 o pang ilang hearing o kung ilang number na yung hearing, hirap na hirap pong kuhanan ng statement ito. Talagang tinatry niyang pagtakpan yung mga nalalaman niya, mga bossing. O eto, dumating na po sa punto na napag-isip-isip niya, ang hirap pala ng ganito.
takip dito, takip doon, iwas dito sa mga tanong na ito, iwas doon sa mga ganong tanong. Kaya sabi niya, sige, eto na, makikipag-cooperate na ako. Ito yung mga katotohanan. Nandiyan na din po, nabanggit ni Garma, mga bossing, yung reward system na nag-uumpisa sa 20 mil po. Buhay ng tao 20 mil. Kapag ka nasama doon sa hinihinala nila, na listahan, na adik-adik yung taong yun, 20 mil lang ang katapat mo. Diba? Yun po ang starting. At umaabot ng milyong-milyong piso kapag kayong medyo narco-politicians na po. Kapag kayong talagang mga big time na yung kanilang babakbakan. No? Lalo na doon sa malaking kulay puti na tarpaulin ni dating Pangulong Duterte. Doon nakalista yung mga pangalan. Sabi ng mga otoridad, hindi naman po binerify maigi yan. Hindi naman po tinignan maayos yung mga yan. Hindi binackground check yung mga yan. Basta napagtripan daw po ayun, bilang sa listahan ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Diyan nga po sabi ni Jed Mabilog, yung mayor po, mga kababayan. Ito ang mga nalalaman. Pero sabi ng DOJ, hanggang sa ngayon ay wala pang kasong naisasampa kaugnay sa mga naging testimonya ni Garma sa Quad Committee. Kaserbisyo mo sa DOJ, Steve Brad, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kailangan niya yata talaga umaksyon na ang DOJ, mga kababayan. Especially, madami na din pong narinig Madami na din pong isiniwalat, mga kababayan. Kailangan ng umaksyon ang DOJ. Which is, yung ilang mambabatas po natin, pang-apat na topic natin, nananawagan na po sa DOJ. Nagsasabi na, DOJ, dapat meron na kayong kilos dito sa mga nangyayari ngayon, sa mga sinabi, at sa mga isiniwalat. Eto po. Mapasi evidence yan. Okay. Atras natin konti mga bossing. Si Kabayan, Noli de Castro. Ating minuto bago may kasyam. Okay na ang signal ni Congressman Benny Abante. Congressman! Yes, sir. Opo. Ay, ang dami Good morning pong binanggit ni Garma dito sa huling hearing po ng inyong Quad Committee. Ano ba ang susunod doon after na marami siyang ibulgar? Well, actually, pinopose ko po sa Quad Committee na makialam na ang DOJ tungkol dito. Opo. Pagkat sabi ko nga, we cannot prosecute, no? And only the DOJ can prosecute. Yes. Ito mga boss, maisisingit ko lang. Isisingit ko lang po, speaking of DOJ, baka ganyan din po yung mangyari kay Attorney Harry Roque.